Kung tutuusin, napakamura lang naman talagang magpunta sa mga mekaniko para magpalinis ng panggilid. Pero iba pa rin yung experience na meron kang alam sa pagkakalikot ng motor mo at napaaganda na mag-invest sa mga tools na kailangan sa motor mo. Kagaya na itong ginagamit natin na wrench or yung ratchet wrench. And dapat meron ka ring impact tool kung gusto mo mas mapadali yung pagkakalikot mo dyan sa mga motor mo. So hindi naman talaga necessary na bumili ka ng impact or impact tool kagaya na ginagamit natin dito sa video. Pero napaka okay talaga at napakadaling magkalikot pag meron ka neto. So ginamitan lang natin yan ng 8mm socket para matanggal yung mga tornilyo sa panggilid. At papalitan natin yung mga tornilyo na yon. Ito nga pala yung binili natin na GR5 titanium bolts. Wala lang, trip ko lang na palitan yung mga bolts na stock dyan sa motor natin. Medyo nawiwili akong palitan yung mga tornilyo pero hindi naman siya necessary. And dito, gamit lang kayo ng screwdriver kung meron kayong pang screw. Ayan, pero ako ginamit ko yung impact para mas mapadali at automatic. Papalitan na rin natin yung air filter ng motor natin 19. para swabing-swabe dahil isang taon na rin yon. And dito ginamitan lang natin siya ng 19mm na socket. And dito sa kabila, 22mm naman mga tropa. Pag gagamit kayo ng impact tool, itutulak niyo siya para mapihit or maluwagan. Kasi nung first time kong gumamit niyan, hindi ko siya tinutulak. Akala ko basta lang siya ipipindot mga tropa. Once na makadikit na siya, matatanggal niya na yung pagkakatornilyo. Pero dapat pala itutulak mo or ididiin mo siya ng konti. So dito, tinatanggal ko na yung belt and kung ano pa man yung mga ibang parts na yan. Sa totoo lang, hindi ko namang abisado talaga to. Halos pinapanood ko lang din sa mga ibang mekaniko or sa mga tropa kong mekaniko kung paano sila magbaklas. And syempre pinapanood ko lang din sa ibang YouTuber. Dito tinatanggal ko yung slider piece dahil papalitan natin yan. And dito kailangan nyo ng 39mm kung hindi ako nagkakamali para mawala yung lock na yan. Ayan, so dahan-dahan kayo dyan kasi tumatalsik yung spring na yan. Pero hindi naman kalakasan yung pagtalsik nya. Ayan, nakalimutan ko yung pinakatawag dyan. Basta baklasin nyo lang yan. Kung ano yung ginagawa ko, kung gusto nyo mag DIY, sundan nyo lang to. Or manood kayo ng ibang YouTuber na talagang swabing-swabing magpaliwanag. Kasi ako mga tropa, gusto ko lang talagang i-document kung paano yung ginagawa ko dito. At ganyan talaga. Sa totoo lang, akala nyo ang dali lang sa video. Pero inabot din ako dyan ng 2 to 3 hours. Parang mga 3.5 hours nga mga tropa sa totoo lang. Ayan, dito tinatanggal ko yung grasa na talaga namang sobrang dumi na. As in, iba na yung pagkalapot niya kasi isang taon ko nang hindi nabubuksan to. Tinanggal ko lang yung tatlong lock gamit yung long nose and tinanggal ko yung O-ring kung tama yung mga parts na nababanggit ko. And dito ginamitan ko lang siya ng flat screw para matanggal yung C-lock kung tawagin. Ayan, and babaklasin din natin to. Ganyan lang baklasin yan mga tropa. Medyo dumikit na dahil sa kalawang, no, kaya inisprayhan ko ng WD. Ayan, nabaklas na natin. Nung first time kong magpalinis mga tropa, hindi binabaklas to nung pinaglinisan ko. And I found out, nahihirapan lang siguro siyang baklasin to sa totoo lang. Pero kung meron kang right tool, kagaya na itong nasa video na ginagamit ko or special tools, napakadali lang yan, as in, wala kang halos na puwersa na gagamitin. Kasi nung sa pinaglinisan ko or dun sa pinuntahan ko na shop, 250 or 300 yung bayad ng pagpapalinis ng panggilid. Wala siyang right tool na ginagamit or tamang tools para mabuksan to. Ayan o, kaya eto yung pinakaunang-unang chance na mabaklas siyang 3 piraso na yan. Hindi ko alam kung ano yung pinaka-term or tawag dyan. And dito tinanggal ko lang yung 3 goma ayon sa napanood ko na guide. And sa totoo lang, no, halos pinapanood ko lang din talaga yung mga mekaniko ng mga tropa ko and sa vlogs sa mga YouTube. Dito inisprayhan ko na lang ng CVT cleaner. Ayan, yung iba ang ginagamit nila, no, yung degreaser. Sa kasamaang palad kasi hindi pa dumadaan yung degreaser ko or hindi pa dumadating. Kaya eto muna yung meron ako dito. Kaya nilinis ko na lang nun. So far so good, natanggal yung mga alikabok. Talagang nanggigitata mga tropa, sobrang dumi.
And dito para hindi masayang yung mga nalaglag na alam mo yon, yung pang CVT cleaning, ayan o, sinasalok ko tapos pinapupunas ko or binabrush ko. Ayan, sobrang itim talaga, ang daming mga lumot-lumot mga tropa. Kaya pala pag pumipiga ako or kapag umaandar ako, minsan nararamdaman ko yung parang tinatawag na dragging. Medyo ang bilis lang maubos na itong CVT cleaner na yan. I-comment nyo nga dyan sa comment section natin kung meron kayong recommended na ganitong pang-spray. Yung medyo matagal-tagal naman maubos. Ito parang ang bilis maubos mga tropa eh. And binrushan ko lang mga tropa yung mga part na medyo nangangalawang na. Kung napanood nyo yung video na to, i-comment nyo nga kung tama yung paggamit ko ng CVT cleaner na to mga tropa. Inaalog-alog ko dito kasi parang nararamdaman ko na mauubos na. Pero nung in-spray ko dito mga tropa sa part na to, talagang lumabas yung mga dumi or mga alikabok, naglaglagan. Kaya pala talaga pagka umaandar ako, minsan talagang alam mo yun, yung dragging talaga yung pinaka nagiging issue ko eh. Kung mag-DIY kayo ng agayan ng ganito, make sure na meron kayong right tool at as in nanonood kayo ng mga mekaniko at alam nyo or natandaan nyo yung mga ginagawa kasi sobrang daming mga parts mga tropa. Sa totoo lang, muntik ko nang hindi maibalik to. Dito binrushan ko lang yung mga part na nangangalawang na at etong part na yan kailangan kong brushan kasi wala akong nakitang liha. Wala akong nabiling liha. Lilihain ko sana yung part na yun para hindi daw mag-dragging pero binrushan ko na lang. So dito maglalagay na tayo ng high temp na grasa. Hindi ko alam kung ito yung grasa na magandang gamitin pero ayon sa mga napapanood ko and sa mga tropa kong mekaniko, ito yung ginagamit nila. Ala-chamba na lang talaga yung ginagawa ko dito mga tropa. First time kong nilinis to ng ganitong buong buo. Kasi nung una kong binuksan to, nang nag-DIY ako, wala pa akong impact tool. At nung meron na nga akong impact tool, kulang naman yung socket or yung pambala, yung pampihit. Kaya ito talaga yung pinaka full video na nilinis ko to. Nung nakaraan, in-sprayhan ko, ito hindi ko to binaklas eh. Eto, binaklas ko na siya. Kung ano yung way ng pagbaklas natin dito, ganun lang din yung way ng pagkabit natin. Pero nilagyan na natin to ng grasa para malubricate at maganda yung pagkakaikot niya. Dito sa part na to, ibabalik ko na yung pinaka-spring niyan. Ayan no, lalagyan lang natin ng konting grasa, enough lang para malubricate siya. Huwag yung sobrang dami mga tropa. Konting-konti lang, yung parang medyo may basa-basa lang siya. Tapos ayan, ilalagay na natin. Tandaan nyo mga tropa ha, kung paano nyo siya binaklas, ganun nyo rin siya ibabalik. Medyo dumidilim na nga pala dito. Dito sa part na to medyo nahirapan ako sa pagsalpak nung silak. Kasi kailangan siyang pukpukin pala dito para bumaon yung bakal na yan. Kasi kung hindi natin pupukpukin, hindi babaon yung silak eh. Kasi tumatama dun sa pinakakanto. Dapat talagang baon na baon. At pinakamaganda, buti meron talaga akong rubber mallet. Talagang kinumpleto ko muna yung tools mga tropa bago ako magbaklas ng ganito na ako lang talaga yan mismo mga tropa. Wala akong skills dito pero as in yung natapos ko to, nakakatuwa talaga, isang achievement para sa akin na matutunan to. Ayan mga tropa oh. Dito nilalagay ko na yung pinakabola. Malalaman mo dito kung paano yung tamang pagkabit ng bola kasi yung isang part dyan medyo malalim yung butas. Ayun yung nasa kanan niya and pare-parehasin mo na yon, sunod-sunod lang yon. Dito nagpalit na ako ng slider piece kung tawagin kasi kapag maluwag na yung slider piece, pangit yung magiging andar ng motor natin or maingay kasi kumakalug-kalug yan. Kaya dapat masikip na masikip. So napakamura lang naman ng slider piece, nasa 300 or 250 lang yung pinaka-original nun. Dito sa part na to medyo nalobat eh. Pero nagpalit na ako, cellphone na lang yung ginamit ko. Hindi ko na ipakita sa inyo yung paano yung pagsasalpak. Pero ganun lang talaga, kung paano nyo siya binaklas, ganun nyo rin siya ikakabit. So susunod, bibidyohan natin to. Nalobat kasi yung GoPro natin. And dito medyo sablay yung nangyari. Yung nabili kong screw or yung titanium bolts na GR5, hindi siya kasya para dito sa air filter. So sayang yung pera natin. Siguro ibebenta ko yun or kung may bibili nun. Pero sa tingin ko baka wala ang bumili nun eh. And nung pina-under ko to mga tropa, nakakatuwa at successful yung
pagbabaklas natin. Talagang isang malaking achievement para sa akin to, na wala naman akong background sa pagmemekaniko. Talagang literal na DIY, and kailangan talaga kumpleto kayo sa mga tools. Dito ibabalik na natin yung pinaka cover nya. Nilagyan ko lang ng grasa yung pagpapasukan, no, para pagtatanggalin natin siya hindi na ako mahirapan, kasi nung binaklas ko siya nung umpisa medyo nahirapan ako. Nakalimutan ko kasi na kailangan palang lagyan ng grasa yon. Ayan, so dito pinupukpuk ko gamit yung rubber mallet para mag-lock ng maayos. Eto, pinagtatapat-tapat ko muna yung mga screw. Tinignan ko kung parehas na parehas yung sukat, and good thing parehas na parehas naman yung sukat niya. Medyo kulang pa nga yung gamit ko na tools dito kasi kailangan ko pa ng torque wrench para eksaktong-eksakto yung higpit ng pagkakalagay ng mga screw dito, kasi kung masosobrahan natin ng higpit, maaaring masira yung thread. Kaya kailangan meron kayo nun. So pasensya na dito sa vlogs natin, hindi ko pa siya naipakita. Bibili na lang tayo nun para saktong-sakto yung higpit, kasi may mga eksaktong higpit yung mga bolts, yung mga screw, yung mga lock dyan mga tropa. So sana natuwa kayo at sana kahit papano meron kayong natutunan. So take note mga tropa, pag magdi-DIY dapat kumpleto kayo ng tools. So dito na natin tapusin. Like, share, and subscribe. See you on the road. Bye bye.